Hi! Welcome na naman sa isang panibagong episode ng Barber's Cut kung saan pinag-uusapan namin ang iba't ibang issues na nakakaapekto sa ating mga Filipino-Canadians. At syempre, nandito po ang aking fellow barbers, si Philbert Wong. Ayun, magandang araw po at nagagalak ko kung makabalik. 2024 na. Meron, at nandito meron na siyang glasses. Oo nga. Pagkagaling sa Pilipinas, nagkaroon ng glasses. At si Warren Jan nandito rin. Yun, dami ko na naipon. Oo. At syempre, hindi makukumpleto ang isang gabi, araw, kung wala tayong guest. Ang guest natin, isang TikToker. Doon ko siya unang nakita. Pero ngayon nasa community na siya. Tapos tropa na rin. Nandito po si Kush. What's up sa inyong lahat? Good Ayan. evening, good afternoon, good morning sa inyong lahat. Ayan. Kumusta? Ano na siya? Host. Host na. One Pinoy. Yes. So yun, kumusta naman? Kumusta? Okay Ang, naman New kayo. Year. Okay naman. Medyo busy. Kayo ba? Anong ganap sa inyo? Dito, busy? Busy naman dito palagi eh. Wala kang walang pahinga dahil laging may ginagawa. Ako, medyo kakabalik ko lang, so kakatapos lang ma-jet lag. Pero parang naiwan ang puso ko sa Japan. Wow, sa Japan. Parang na-inlove ako sa Japan. Ano ba nakita mo doon? Ewan ko. Japayuki. Japayuki. Malamang. Ang dami namimigay ng flyer. Oo. Hindi nga. So anong difference ng Japan? Like Yung- dito sa Wala, Canada? parang third world country ang Canada. Hindi Ah, nga. ganun. Yung disiplina ng mga tao, yung linis, yung respeto, yung katahimikan, para talagang third world country ang Canada. Maniwala ka, nag-trend kami, di ba? Yung subway, di ba? Public, di ba? Di ba? Meron dong matandang babae, nililinis yung urinal, tinututbrush. Okay. Yung ganun sila na hindi yung parang nahihiya siya, yung talagang yung respeto na parang Disiplinado kasi. disiplinado. Oo. Tinututbrush. Yun na nga. Yung, di ba kadamihan mo yun matatanda? Tama. Di ba? Pati nga sa subway, kapag bababa ka, merong papasok, maglilinis eh. So, I think yung nila doon, sistema na doon, yung mga matatanda na hindi na eligible sa mga katulad ng McDonald's, yung mga ganon, yun na yung mga yun na yung work place na inano nila. So, at least nakakontribute pa rin yung mga matatanda. Pero ang isang idadagdag ko lang, ang kaibahan is pagdating sa basura na napakatalino nila. Oh. Sobrang advanced nga sila, ilang level na advance. Wala ka makikitang basurahan sa daan. Oh, Okay? yung basurahan. Basurahan. So talagang Walang basurahan. walang basurahan. Oh. Okay? Baka naman kasi parang tourist spot lang. yan. Hindi. Kasi ang mindset nila, kung alam mong walang basurahan, Hindi ka mas- magtatapon. at saka hindi lang sa hindi magtatapon, mas ilelesen mo yung waste mo. So talagang yung lifestyle mo mababago. Mm-mm. Hindi ka nga pwede umorder ng take out sa kadamihan. Ganun sila sa wastage. Parang advance eh. Advance talaga. mag-isip So, ako. Imaginein mo nga naman. Hindi Kung- advance. Advance, kita mo Masinop lang. Mano lang. hindi, magkano ang ginagastos ng gobyerno pangungulekta doon na lang tayo sa mall. Magkano ang ginagastos doon pangungulekta? Magkano ang ginagastos sa halimbawa sa mga subway station? Yung sinasabi ko, yung hindi sila advanced dahil mas disiplina lang talaga sila. Right? Tayo hindi disiplina eh. Hindi kasi nga, So- parehong advance. Okay. Kasi yung gobyerno nila, merong ganung programa, 'di ba? Imagine mo yung save nila na pera at nabibigay nila. Kasi ano ang logistic? Kung merong mga basurahan sa halimbawa sa subway station, Oh. 'di ba? Yung pagkokolekta nun. And then yung yung Gastos. disposal nun, Gastos. yung pag-recycling, yung pag-transport nun, gastos lahat yun, millions yan, 'di ba? Mm. Nawala lahat yun. Bale, ang Dahil lang sa wastage, isang initiative, kumbaga. isang initiative. So, ripple effect yan. Mm. Na, isang Dahil- example lang yan. Dahil sa disiplina. Disiplina Disiplina nga. nga, Na oo, pareho, again, kung may disiplina ka nga, yung mga tao, yung wala namang initiative yung gobyerno, o yung Oo. wala nga mga ideas na ganon, Mm. wala rin mangyari. Mm. Kaya nga, nakakamangha. Hindi, bating baliktad. Kung may disiplina ang kadamihan na tao, kahit wala ng government na intervention, yung mga ganon. No, ngayon Ayun nga, yun. hindi na, I think, sobrang tanggap na nila na hindi nila kailangan ng mga basurahan na embedded na yan sa culture embedded nila. na Yeah. sa pamumuhay nila sa mga Papamuhay. bahay. Sobrang sobrang nilang sinop at yung pagdating sa wastage, talaga. Basta iba.
Parang Hindi siguro, Yun na kasi isang, culture shock. isang culture lang rin kasi sila. Dito kasi multicultural. Multicultural. tayo. Napaka-diverse eh. Oo, tama. Oo, napaka-diverse. Diba? So Tama. dito ang daming mga Kagaya natin. Oo. Hindi, yun nga rin yung nakakalungkot sa Pilipinas nung dumaan ako ng overpass. Mm. Tapos may mga basura bunch ng basura doon. Ako, nasa ilalim. Oo, tapos Grabe. tatapon lang rin. Oo. Tatapon lang talaga, grabe. Pati actually, hindi lang sa Pilipinas, pati sa India. Pati Yung sa mga- India, oo. ganun. Oo, grabe din talaga. Yung mga overpass sa amin, napakadumi din talaga. Pati dito rin eh. Diba? Dito medyo less naman. May mga area. May mga area. Pero hindi sila yung talagang magtatapon ng ganun. Oo. Oo, like dito, kalat na hindi lang pinupulot. Oo. Parang hinahayaan nila doon. Parang yun na nga, disiplina pa rin eh. Parang Yung disiplina talaga eh. Sa Pilipinas kasi alam natin na kahit magdumi pa tayo, okay lang. Parang walang consequences kumbaga ba eh. So paano ma-change yun ng Pilipinas? Too late. Tuloy. Hindi, kasi ang culture Too late. talaga ng mga Hapon na unless Drastic. drastic Oo. na talagang military, like parang Singapore style na gusto mo mag-bubble gum, sige, kulong ka. Oo. Gusto mo magmura, gusto mo ganung klaseng kaya na again dito syempre democracy tayo, sina-champion natin 'yan. I don't think mag-work. Hindi mag-work. Mhm. Too late na nga, too late. Too Kahit late may para sa Pinas no, sa Canada. Canada rin. Canada, magiging too late na din. Pilipinas, too late na talaga. Feeling ko lang. Kasi may nag-uumpisa naman ng mga initiative din siguro sa Pilipinas. Pero parang, say for example sa Siargao, hindi ko alam kung nakapunta na kayo. Pero yung mga locals doon, kasi ngayon kasi yung Siargao, puno na ng turista. Yun yung Sumikat bumubuhay din eh. after ng Boracay. Diba? Oo, Parang ganun. surfing capital na nga, di ba? So, pagpunta mo doon, talagang turista talaga. So, ang nangyayari ngayon, kasi yung mga turista pumupunta doon para kumbaga mag-unwind eh. Party, ganun. So, nakakalimutan na nila na nasa isla sila, kailangan magrespeto and stuff like that. Minsan, iniiwan na lang nila yung mga trash nila, ganun. So, ang nangyayari, may nag-i-initiative ng mga groups of, people or yung mga local doon eh. Mga lumad yung tinatawag nila. Lumad means native doon. So, nag-form sila ng mga groups and then minsan every Saturday, pumipili sila ng araw eh. Nagpipick sila ng mga trashes, ganun. But yun na nga, parang anong gagawin ng movement na yun kung tuloy pa rin eh. Mas madami kumbaga yung nagkukos eh ng damage or ng dumi ganun. Anong magagawa ng isang initiative? It's a good thing na may nag-start. But ang problema kasi, hindi enough Yung culture kasi nga. Yung culture is kasi. naka-embed na, and unless may drastic na talagang Oo. parang Pavlovian na mga experiment. Or parang yung ginawa sa Boracay na sinarado ng 6 months. Parang ganun siguro. Yun na nga yung Siguro. drastic na ano talaga. Hindi, ang problema doon yung sewage system. Sewer system. No, inayos na ngayon ang Boracay. Sa Boracay. Hindi, yun na nga. Pero ngayon, sa pinag-usapan natin Sa Siargao. So Siargao, Ganun rin ba baka yung nga kailangan, infrastruktura? baka nga kailangan ganun din. Mangyayari rin. Oo, kasi wini-welcome nila yung ganito karaming tao tapos hindi naman talaga na plano dun sa Parang city na kumbaga yun. yung capacity Oo. mismo ng island eh. Oo. Pero sa Pilipinas, tagasan ka ba? Surigao, Surigao, Mindanao. Mindanao. So, kung hindi ka magpe-plane, kasi yung plane kasi sa pagkakaalam ko lang, from Manila to Siargao. I don't think na may plane from Cebu to Siargao. So, kung magagaling ka ng Cebu, dadaan ka pa ng Surigao. It's either mag-plane ka or magbarko ka, ship. Okay. So, pagdating mo ng Surigao, magsasakay ka ng maliit na, Na ship boat, ulit, na boat. Oo, papuntang Siargao. So, ang hirap pala makapunta sa Siargao. Mahirap siya, but it's a journey. Masaya yun. Ah. So, yun yung parang journey mo dun, pagpapunta mo dun. Ma-appreciate mo yun eh. Ay, mga ganung bagay. Kasi dito, hindi naman tayo nagsiship eh. Puro kotse, commute, ganun. Tsaka totoo ba yung sabi nila na sa Siargao daw, may parang kakaibang, parang gayuma ba? Ang tawag doon? Gayuma, parang yung vibe na talagang Yung vibe, ayaw oo. mo nang umalis, parang mahihipnotize ka. Ano kasi, Galing ka sa Canada. Oo. Dahil dun eh. Oo. Ang ano kasi dun is talagang isla talaga eh. Literal na isla talaga siya. So yung island vibe, kahit saan naman tayo pupunta, maganda talaga. Plus yung mga local din dun, ang welcoming nila eh. Yung culture kumbaga, masaya talaga. Hindi pa parang Boracay. Hindi pa ako nakapunta ng Boracay. Hindi kasi ang Boracay, siguro ng mga 90s gano'n. Mm. Yung like virgin pa. Kasi Oo, may parang nakita akong like picture ng Boracay, 90s. Man, sobrang ganda. Mm. Oo. Ngayon Yung sa mga- Boracay, ang hirap makipag-eye contact. Ganun Kaliwat kanan,
Sir, Ayaw nga eh. Kuya, Oo. Kuya, sombrero. Puro nagbebenta eh. Alam Oo. mo, alam mo, hirap Nakita ko sa mga videos, ang dami daw talagang nagbebenta talaga. Kala ko kaliwat kanan may matandang lalaki. Tsaka local na idala ko. Mga matandang puti. Diba? Oo. Parang yun nga yun na culture shock rin kami Mm. na 2012 mapunta kami doon dahil may kinasal. Oo. Tapos may isang table doon, no? Parang old white men. Tapos lahat puro ang babata. Mga na babata kasama. ng kasama ko nga eh. Tayo ko, oh man. Ayun na. So yun. All the white. Older white Hindi lang men. yan, hindi lang sa Boracay, yung punta ka sa Maynila, kahit saan dyan. Hindi, Oo. pero ito talagang like talamak na isang table na Punta ka sa club sa Maynila, tignan mo yung mga VIP doon. Ganun talaga. Oo. And ito, kailan ka dumating dito? Kasi nung una ko nakita yung mga videos mo, sa TikTok, yun, around pandemic yun. Doon din ako nagsimula din. Pandemic. Pandemic Oo. pandemic ka rin dumating dito? Hindi, 2016. 2016. 2016. Oo. Oo. International student. International student. Oo. So ano yung difference ng international student noon sa ngayon? Noon kasi parang konti lang kami. Oo. Lalo konti lang kami in a sense na galing sa Pilipinas. Trudeau na ba yun? Trudeau na ba yun? Trudeau na yun. Pero- Trudeau. Trudeau lang. Anong Oo. indifference sa pagdating sa application, pagdating sa sistema? Sa application Pera. wala namang much difference eh. Kasi galing nga ng Pilipinas. So although Indian ako but yung application is magla-lodge from Philippines. So even until now, yung mga taga-Pilipinas, medyo okay ang proseso. Kasi kumbaga medyo okay yung image ng Philippines eh. Oo. Kumpara sa mga Indians ngayon. Pero paano bakit biglang pumutok kung dati pala sabi mo parehong-pareho, Oo. so kumpara sa ngayon, Pumuputok siya kasi dati walang sa pagdating sa mga Pilipino, wala masyado nakakaalam na may student pathway din eh. Meron nakakaalam but not as much kasi Hindi as common. oo. Ang mga alam mo naman kung gusto mo mag-abroad, naghahanap tayo ng mga easy pathway eh. So kung kahit mag-aral ka pa, biro mo ngayon may makikita ka pa na 40 or 50 years old nag-aaral, student. Oo. Dito. Kasi nga yun yung easiest pathway pero na mapasa. dati masasama mo rin ang asawa mo Dati or kung sino mang ganun partner? pa rin yung rule Oh, dati, oo. So kumbaga kung student ka tapos married ka, so yung partner mo pwede mo madala open work permit. Ganun pa rin naman. Okay. Ngayon lang natin nalalaman kasi nga mas madami ng Pilipino na Oo. pumupunta eh. Tsaka mas maraming Filipino, tsaka mas maraming colleges din. Mas maraming colleges but karamihan din sa mga colleges scam na din. Yun nga, Diba? yun nga yung Could you parang, name a few? yun nga yung parang na-reveal lately. Oo. Diba? Kasi nga sa sobrang saturated ng market ng international student, sa sobrang dami ng mga pumupunta, parang doon na nila napapansin. Dati kasi more on, at least yung 2016 nung pumunta ako, more on kasi mga Indians talaga. Oo. May mga Pati- ibang lahi. Pati noong 2016, Mm-mm. mostly Indians. Yeah. Indians madami. Kasi nga may mga nakatrabaho Oo. dun sa may Pumunta nga ako shipping. dito from Philippines. Ine-expect ko syempre, mga kaklase ko, mga puti, ganun, Canada, syempre, yun yung perception ko. Hindi talaga ako nag-expect ng Indians, no joke talaga. Ah, First day ko pa talaga, main building pumasok ako. Yung mga nag-welcome sa akin, puro kalahi ko. Puro estudyante. Oo, puro estudyante. Puro mga kalahi ko talaga. Kausap ko pa yung GF ko. Sabi ko, tangina, puro mga kalahi ko yung kasabay ko. Walang puti. Even sa mga classes ko, wala talagang puti. walang puti. Puro international student kami. Pero legit naman that time. Oo. Ah. Oo. Kasi ngayon, yun ang isang parang issue, di ba? Parang, ang sinasabi is, I mean, yung karamihan sa mga ganung mga, Oo. galing sa India, halimbawa, ay talagang, no-show, Paano baka fraudulent yung, Yung fraudulent kasi, ang nangyayari dyan actually is sa agency. Minsan, I think in most cases, hindi alam ng applicant. Kasi ang only goal lang naman ng applicant is makapasok ng Canada. Makapunta dito, Oo. work permit. Work mga permit, ganun. student, you know. Para pagdating dito, sila pa rin yung pinakamarami na no-show. Oo, yun na nga. Kasi nga hindi nila alam na fraud pala yung agency. Ah. Madaming mga agents, Kasi kahit- may example doon sa nakita ko na siya mismo yung immigration lawyer siya. mm-mm. Tapos siya mismo yung may-ari nung college.
Oo. na ginawa. Tapos kung college, kumuha pa siya ng picture na galing from parang university sa Chicago. Mm-mm. Pero yung itsura pala talaga ng college is Iba. Iba. Classroom. Oo. Yun na nga. Kasi nga, parang, Nirentahan lang na ano. para mapakita lang nila na may college, ganun, para makaakit sila ng mga applicants or students, ganun. Hindi, pero bakit no show ang ililabel? Ibang issue yung mga peking college, okay. Pero ang sinasabi dito, ang maraming issue, mga legitimate na mga college, legitimate na school, Mm-mm. talagang hindi pumapasok yung 80% na mga estudyante. So hindi dahil sa peke yung college o ano. Okay. Yung no-show na ibig mong sabihin is yung mga students hindi pumapasok. Tama. Oo. Ang nangyayari kasi dyan, at least sa experience ko lang, ginagawa kasi nagtatrabaho talaga. Gusto lang Oo. na magtrabaho. Inuuna nila yung trabaho kasi nga, at least in most cases, hindi ko naman alam, pero in most cases, ang nangyayari kasi, nagtitake sila ng loan back home eh. Minsan yung mga... 5-6. Yeah. Binibenta sa yung- Pilipinas yun. Ito, India to. 5-10 to. Tapos ano kasi, so kumbaga may mga lupa sila, inaano nila, pinopon nila eh. So kumbaga may ganong burden sila, may ganong pressure sila. So mas pinipili nila mag-work na lang. Kapit na sa patalim. Oo. Canada lang yan, sinasabi ko sa'yo. Oo. Canada lang yan. Kala ko naman yung kaya nagno-no show kasi sobrang dali ng college dito. Hindi. Ano, trabaho talaga. No joke. Grabe Talaga, magtrabaho talaga. Actually dati nung student ako, yung mga kaklase ko, nag-show up lang sila pagka-exam. Oo. Kasi nga trabaho lang talaga ng trabaho. Tigdadalawang full-time, ganun. Tapos Eh, parang tinitake advantage pa ng ibang mga employer yung gano'n. Oo. Oo. Ay ako mismo na-take advantage ako dati. Siyempre, baguhan pa lang, hindi pa. Sige nga, ano eh. kwento natin, kwento. Okay lang, sige, pwede. Pangalanan mo na rin yung hayop na employer. Hindi na. Pilipino. Indian Ay, din. di- Oo. Hindi mo tayo maintindihan? Medyo malaking company kasi. Oo. So dati, $12 pa yung minimum wage. Nakapagtrabaho ako ng $7. $7. $7. Hooters? $7 tapos mumurahin ka pa niyan, ganun. Bago pa lang ako eh. Literal na first month ko dito, nakahanap agad kasi ako ng trabaho. Anong industry? Food Like industry. restaurant? Oo, restaurant siya. Restaurant siya sa Mississauga, well known. Tapos nasa kitchen ako. Indian restaurant, oo. $7, then, mumurahin ka pa, magpapatrabawon ka pa ng all around. Yung akin, hindi naman sobrang worse yung experience. But yung sa iba kasi, may mga, siya dito, kumbaga, na-sponsor niya eh. So, hinuhold niya yung mga passports. Oo. Dang. Kahit may papers na, hinuhold niya pa rin. So, ilang years na. Yung mga ganong storya ba? Hindi siya naparusahan o hindi na... Walang nagsumbong. Gusto mo? Hindi, Pwede wala. naman. Pwede natin. Hindi kasi- Sumbong mo kay Wong. Pero meron nga ganun, may nakita ako Oo. talaga nag-i-strike nga sila sa Mississauga ba yun or Brampton? Brampton siguro yun for sure. Brampton, ini-strike nila kasi nga parang ini-expose nila yung employer Oo. na hindi sila binayaran Oo. ng ilang Pero ilang ngayon na linggo. wala ka na doon, hindi mo ba gustong matulungan o mag-make ng difference na yung mga, Hindi kasi kumbaga, what's in it for me? Parang ganun. Gusto ko nga mag-make ng difference pero ako lang mag-isa eh. Yung mga Hindi nauna pa enough. sa akin, hindi nga sila nag-speak up eh. Ah. So kung mag-get together kami or parang maski anonymous. hindi ko naisipan actually. Tapos Parang too tulpo. hassle na eh. Si To Tulpo. parang gusto na Hindi ito sa- magka-issue eh. Hindi, sa ano yan eh, exploitation yan eh. Sumbong mo lang, Oo. anonymous tips at police Oo. sa Canada, sa IRCC, hindi ka nila kailangan Oo. kilalanin at ibang usapan ko doon ka Pero nagtatrabaho. isipin mo, Oo. yun lang ba ang nangyayari dyan? Hindi. I'm pretty sure ang daming report na ganyan. Madami. Marami. Pero wala lang talagang Hindi baka Wala. baka ganun din ba ang Indian culture, hindi sila nagsusumbong or May ganong kasi, kumbaga kung baguhan ka pa lang dito, may takot kasi. natatakot. Tapos ang usually na tinatakot nila baka magka-problema later on sa PR application. Ganon. Yung pagka-student ka, syempre, gusto mong, refrain from kahit na anong problema para walang issue. Kailangan mo ng sulat from your employer. Oo. Kasi kung isusumbong mo, for example, Pero ngayon, wala ka na doon. wala na. Oo. Oo, wala na. Pero yun na nga, sulat from employer. Ganon. So, syempre, kung susumbong ka, syempre may duda naman yung employer kung sino yung nagsumbong eh. May kutob na yun eh, kung sino dun eh. Alam mo yun? Isa lang yan. Oo. hindi So kung, pumasok. kung magsusumbong ka, ikaw din ang mayayari kasi nga, kailangan mo din sila kasi nga, for letter of parang employment, ganon, kung dun ka talaga magtatrabaho for PR din. Otherwise, okay lang naman. Pero at the end of the day,
wala lang siguro talagang gustong, ma-hassle ng ganun. Parang ako din hindi ko naisip. Sabi ko, wala naman ako dun. So, okay lang. It's okay. Parang tapos na eh. Ah. Move on na lang. Parang ganun. So, kung Mississauga yun, saan ka ba nakatira nun? Mississauga ako nakatira dati Mississauga actually. ka Oo. na. Sa Mississauga ako pumunta kasi may family friend kami. Siya yung nag-alaga sa akin, ganun. Ah. Indian din siya pero nakapag-asawa ng Pilipina. Nagtatagalog din. Nagtatagalog din. Wow. Oo. Si Dr. Raj ba? Hindi si Dr. Rad siya. Mississauga ako, biro mo yun dati. From Mississauga to Scarborough commute yun. Mga 2 hours, 2 hours and a half, ganun. Tapos yung tulog ko nakukompleto na lang sa commute lang. Kasi pagdating dito, aral ganun. Tapos babalik ka, commute na naman ulit. Parang wala nang social life, ganun. Kasi gusto mo na lang makauwi. Ang layo kasi. Oo. Tapos, sinabi mo pa dati, ito yung huli nating usap, nagka-problema ka pa. Nagka-problema. Nag-a-apply ka ng PR or Oo, something. oo. Nag-DIY kasi ako ng application ko para makatipid. Which is ganun naman talagang ginagawa ng maraming confident tao. naman kasi ako talaga actually sa sarili ko na kaya ko. Kasi yung work permit, yung iba nga para lang sa work permit, nag-hire pa sila ng agent or agency para maasikaso yun. 500, minsan 1,000 pa yung bayad eh. Ang laki na kaya nun. So, yung mga work permit, mga extension, lahat yun nagawa ko ng ako lang mag-isa. So, parang medyo in that sense, confident ako na kaya ko din. Ang nangyari, nagkamali ako sa NOC number. So, yung trabaho kasi, may corresponding NOC number yun eh. Doon ako nagkamali. So, yung title ko is manager, but ang nangyari, nalagay ko, hindi sa hotel, nalagay ko sa parlor. Doon ako nagkamali. Oo. Hindi ko din, ewan ko ano nangyari, hindi ko din na thoroughly pag-check. Tapos, parang siguro namalas lang din siguro kasi minsan depende sa immigration officer. Minsan talaga okay naman sila. Hindi, minsan actually pinapa-revise nila. Sasabihin ka nila, mali ka dito, ulitin mo na lang. Wala na timing eh. Sabi niya diretso, refuse, apply ka ulit. Ganun, Doon ako na So, pag-refuse, paano, nag-apply ka ulit? Nag-apply ako ulit right away din. Pero ilang years yun in difference nun? Like years ba? Hindi naman. Same year nag-apply ako ulit. Kumbaga nilodge ko lang yung application ko para at least nasa pool. Okay. So mag-aantay na lang ako na ma-invite ulit. Ganon. And ngayon, fast forward, tapos ka na okay ng papers mo, I guess. Hindi pa okay. Hindi pa rin. Hindi pa rin okay. Oh my God. Ay, Kasi, number na naman nilagay. Anong knock number? hindi na ako nag-DIY. Hindi na I learned my lesson na. Bakit hindi okay? Hindi siya Waiting game lang? or- Waiting game, Waiting game. Kasi yung score kasi ngayon sa immigration mataas. Yung CRS score. I think yung last draw is a couple days ago, 541. Mhm. Mataas na yun. Sobrang taas yun. Yung madami mga students ngayon na hindi pa 400 yung points nila. Ako Okay. naman ngayon, ang points ko so far is 476. So, marami pa yun. Malaki pa, Ano malaking ang agwat. pwede namin gawin para makatulong tumaas ang points mo? Ang pwede mong gawin is sponsor mo na lang ako. Yun ang pwede mong magawa. Pero yun, mataas ang CRS score ngayon. 541. Mataas, sobrang mataas yun. Ma-achieve mo yun siguro kung, for example, siguro may degree ka back home. Degree pa lang 100 Hindi, points paano na yun. magwo-work yung sponsor? Anong ibig mo sabihin? Kasi kung LMIA, kumbaga, Lamia kung tatawagin sa Okay. Ano ba, mga binigyan ka ng Philippines. Lamia? Dagdag 50 points yun. 50. O, 50, kulang ka oh. pa rin. Hindi, 40, at least nasa 500 something na. O, Sabi mo, bababa yun eh. 540 eh. Bababa naman yun. Yung Ah. points is bababa naman talaga yun. Ano ba natapos mo dito sa Hotel operations. Hotel operations. Sa Centennial College. Oo. Bababa yun tapos ulit, English proficiency test. So Wala namang makakadagdag. kaso doon. Oh. Wala naman. 15 to 20 points dagdag ulit yun. Tapos waiting game lang talaga siya. Waiting game until na ma-invite ka, yung score bababa, ganun. So, So, bali, antay na. parang 8 years ka nang naghihintay. Mm-mm. 8 years na. So, ano ba yun? Yung 8 years na yun is like common ba yun? Hindi. Na ganun kahaba yung hintay? Hindi. Sobrang tagal na nun. Pero anong nakikita mo na worth it pa ba yung battle o naiisipan mo ba minsan na you know what, quits na? Parang Oo. Naisipan ko yun dati pa na quits na. Uwi na lang ako ng Pilipinas. Kasi too long na eh. Parang at some point naisipan ko na parang nagsasayang na lang ako ng oras. Kumbaga ganun ba. Pero ang ano din kasi minsan naisipan ko na Tanong ko sa'yo, like, kung uwi ka sa Pilipinas, ano magigain mo doon? For example, ano mo na lang, like, is it, nahihirapan ka bang magbayad ng bills dito? Mahirap ka ba ng meron bang struggle na umano sa'yo para bumalik ka sa Pilipinas?
Yung struggle lang talaga is yung sa papers eh. Oh, so yun lang. Yun lang, oo. Kasi nga walang papers ang tagal na 8 years. Sa 8 years na yan, yung iba citizen na or nakapag-apply na ng citizenship. Ako neto struggling pa rin na makapag-PR. So, alam mo yun, dun ako parang napapaisip na siguro makauwi na nga. Parang enough is enough na. Parang ganun ba? Saka long distance relationship. Oo, yun. Yun ang dahilan. Yun ang dahilan. I think isa yun talaga, no? Isa Pag yun, no? halimbawa, I mean, pero nandito ka na rin eh. Oo. Katrabaho ka na, you can sustain yourself. Mm. Why not wait longer? Right? Kasi nga, bababalik ka na, wala ka na rin. Wala na, uwi ka sa Pilipinas, wala na rin. Yun din nga yung iniisip ko kasi kung uuwi ako sa Pilipinas, hindi naman ako makapagtrabaho doon ng kagaya dito. Maliit yung sweldo doon eh. Mhm. Hindi ka talaga makapag-survive. You know, so yun din yung iniisip ko. Tsaka may negosyo naman yung GF ko sa Pilipinas. So yun yung isang siguro pwede magawa. I-expand ganun. But other than that, wala ako masyado nakikita. You know, yun yung parang medyo hesitant ako na umuwi ng Pilipinas din kasi tangina, anong gagawin ko doon, you know? Baka mag full-time content creation na lang, gano'n. full-time. Maging full-time na. Mekus. Mag full-time na lang, no? Pero ang hirap nga. Kasi Oo. kung 8 years na, tapos yung iba nakakatapos ng mabilis eh. Diba? Yung iba 2 years lang, okay na sila, PR na gano'n. Siguro timing lang din, tsaka paswertehan lang din. Siguro. Pero paano yun? Ngayon nga, yung mga pronouncement ngayon is parang lalong nakakatakot eh. Hindi naman ako natatakot, sa totoo lang. Kasi 476, malaking score na yun. Sadyang mas malaki lang talaga yung mga draw ngayon. Which is siguro sinasadya nila kasi gusto nilang i-control eh. Yung international student na traffic. So siguro yun yung ano. Pero hindi naman ako natatakot kasi yung 476 malaki na. Tsaka, you know, eventually siguro kung makakahanap ako ng sponsor, dagdag 50 points yun. So mga 520 something. Malaki na yun eh. Pero ang kailangan mo sponsor is sa linya mo o hindi? It doesn't matter na. Oh. It doesn't matter na, oo. Basta may mag-sponsor sa'yo, okay lang. Si Kasi, Pastor, tawagan natin. oo, i-contact. Friends of Jesus Christ. Pero it doesn't matter, oo. Pero yun, pagdating talaga sa international student, ang dami ng problema ngayon. Ewan ko, baka siguro sa mga nagpaplano pang mag-international student dyan, wag na lang muna kayo Ano tumuli. mapapaano mo ang Yun pathway? nga pala. Naging nega, ganun. So ano yung mga mapaplano mo nga? So halimbawa yung mga padating pa lang. Mm-mm. Yung mga padating tsaka yung mga gustong mag-apply, anong masasabi mo sa kanila? Yung pathway na. Wag na kayong pumunta. Walang pathway. Wag na kayong pumunta. De, biro lang. Kung gusto nyo naman pumunta, punta kayo, walang problema. At your own risk, syempre. Ano kasi, a lot of the information is on internet na eh. Nung 2016 kasi, sa YouTube, wala ka talagang makikita mga videos about international students. Pero ang problema ngayon, yung mga changes na ginagawa ngayon, whether temporary, lalo na sa mga sa partner mo, asawa mo, di ba? Usually understanding, okay, maski 4 times pa ang tuition, yung asawa ko pwede magtrabaho, ako pwede ako magtrabaho, yung mga yung mga changes ngayon, hindi ko alam kung gaano katagal, ang partner nila hindi pwedeng mabigyan ng work permit unless doctorate yata o masteral. Oo. So, napakalaking dagok nun. Oo. So parang hindi na to kagaya Dati. ng sa dati. Hindi na So talaga. for the first time since kung kailan yung Oo. ang laking kaibahan nun. Oo. Problema yun kasi kadalasan sa mga pumupunta ditong Filipinos, mag-focus na lang tayo sa Filipinos since Filipino naman yung mga listener, hindi naman lahat kasi doctorate eh. Yung iba talaga, minsan college graduate lang, hindi pa talagang ano eh. So I guess malaking impact yun sa kanila. But again, at the end of the day nga, if titingnan natin sa immigration perspective or Canadian perspective, ang ano lang nila is mag-control ng kumbaga traffic talaga ng international student. Kasi ang dami ng mga cases na kumbaga yung international student is ang dami na homeless. Ang dami actually lately sa mga Filipino, ang daming nakikita mga post na ang daming homeless ganun, mga international Saan mo student. nakikita? Sa mga Pilipino? Homeless? Mga page sa Facebook. Mga Filipino pages doon. Nagpo-post sila na minsan pinopost yung picture ganun na kung sino man may nakakita dito, please tell us ganito ganyan, Late mga a couple of months ago nga international student yung babae. Centennial College siya. Bagong student pa lang, hindi na na-afford tapos nagka-problema ata with landlord, parang I don't know the whole story but ang alam ko lang is na-kick out siya, na-homeless siya for I think a couple of weeks. So yun, same story, pinost yung mukha niya,
multiple pages pinaghahanap, and then nahanap nga yung babae, tapos nakita nila somewhere sa may bridge, ganun. Tapos ang ano talaga, Paano yung mga support system dito, yung agency? Kung nag-agency sa ano ang wala responsibilidad? na, walang responsibility yung agency. Ang agency lang is pag andito ka na, that's Dito it. nga, Wala na yun. Oo. Kumbaga bahala ka na. Oo, ang kanila lang naman is mapapasok ka, May So, anong commission sila. kinahantungan ng babae? Paano pwede ba natin Natulungan siya tulungan ngayon? Okay Ano na yan? siya. Okay na siya. Kasi sa Philippine Embassy. May extra room May kina labihan Anjo. na rin daw siya. Naunahan ka ba? May extra room kina Anjo. Natulungan siya actually. Natulungan siya ng mga, kababayan din natin. Binigyan siya ng room, konting pera, ganun, pagkain. May ba ako? Alam mo bakit nila hinold yung flow ng mga estudyante? Eleksyon? Well, isang part yun. Kasi hindi na nila makontrol yung housing crisis dito. Yun na yun. Yung housing din, oo. Pangalawa kasi, like, yung flow, yung nakita mo influx from 2016, sinabi mo from 2016 to currently right now. Like, kahit sino na pinapapasok, pati refugee. Oh, lalo na Kanina. refugee. Lalo na yung mga refugee It's talaga. because, again, sabi ko, mapupunta kay Trudeau to. Politics talaga. Politics talaga. Politics, tol. bagsak sa politics eh. Bagsak sa politics to. Kapag tatanungin kita, kapag ba ikaw maging Canadian resident, Mm-mm. anong iboboto mo? Sino iboboto mo? Liberal or conservative? Sa totoo lang, wala akong masagot kasi hindi ako nagpa-follow ng politics. Pero But kapag hindi si mamili ka, Trudeau. ba't hindi si Trudeau? Oh, hindi si Trudeau. Hindi, Pero hindi. That's a first. That's a first. Pero pag si Trudeau, because of Trudeau, napapunta yung mga estudyante dito. Oo naman. But at the end of the day kasi, hindi na okay yung sitwasyon ng Canada eh. Oo. Okay siya, welcoming siya sa lahat kasi nga, Okay ka lang ba makancel? okay lang, walang problema. Hindi ako makakancel, walang problema. Okay naman ako sa mga followers ko. So, pero ano kasi, dahil sa welcoming siya, sobrang welcoming na. Tingnan mo yung current situation, current economy. Degrade na. Oo, wala na yung quality of life, mahirap na maghanap ng trabaho. Paano nga? Pero, Diba? pero that's the whole purpose to. Yung parang kasi, gusto nila ng boto. Oo. Yun na nga, kasi nga, Yeah, kadamihan, sabi 60%, lahat ng mga bagong immigrants dito sa Canada, they usually vote liberal. So, Pero hindi rin naman sila makakaboto kasi kailangan citizen sila. Hindi, yun na nga, yung in the Yung coming sentiment. in the coming years. Parang utang na loob. Oh, by the time kasi na election na siguro citizen na yung mga di ba? Ang daming May application delay, pa kaya ngayon naririnig naman natin, ito na pinagdadaanan pinag-usapan natin, yung universal basic income. Hindi, na parang may pinag-uusapan na yata, hindi ko alam. Pero narinig mo na ba yun? Ano ba? Sige nga. $2,000 regardless of income status mo, parang ganon. Basta wala lang catch. Well, Kasi feeling ko maraming catch yung ganyan. Hindi, yun nga, yung sinasabi ni Philbert, universal basic income, bibigyan ka ng lahat ng citizen ng Canada, magkakaroon ng basic income ng 2,000. Kumbaga ibibigay ng gobyerno yun. Sinabi naman ng liberal na kaya naman pala daw sa budget. Mhm. Pero kung kaya, bakit hindi pa dati ginawa? Diba? Hindi, tsaka, keep in mind na walang libre. exactly. May strings. Oo, sabi mo nga, Dami di ba nilang kuya, na, promises. may catch yun for sure. Yung serve nga, di ba? Anong nangyari sa serve, di ba? Yung $10 Siningil din nila Siningil din nila. yung $10 Daycare. yung daycare, hindi nga nila Mabigay hindi, walang pundo. Sabi nila may pundo dati, ngayon walang pundo. Ang dami na nagpo-post na daycare. daycare. Kasi dahil kinuha nila yung service na yon pero hindi naman sila binigyan ng gobyerno. Parang ganun. Kaya nga, daming promises. Madaming promises, tsaka parang nasa ibang bagay yung focus kasi ng government ngayon eh. Hindi na, parang nakalimutan yung Canada talaga. Oo, parang ganun. Kasi yung pinupunta din naman natin dito mga immigrants, kahit international students or whosoever, is yung quality of life din eh. Para ma-achieve natin yung quality of life ng first world country. Na iba na nga dito. Wala na nga. Na hindi wala na na. yun. nasa, Hindi na yun. Nasa point nga na sa grocery na Isa lang. yun, pero first yung income pa rin. Yung Kasi income din, trabaho oo. dito, parang mas malaki yung sweldo. Pero Oo. nabawasan nga eh. Yung tax, property tax, nagtaas. Yung grocery mo, Hirap ng kwento ko grocery. dati, man. wala may birthday sa amin, paano umabot ng $300 yung biniling grocery. Na dati, tanda ako kasi lagi ako nag-grocery, I think mga $90 lang dapat yun. Oo. $317. Grabe.
So, ako 2 lang anak ko. Mm. Paano kung 3 na baka mas malalaki? Mahal naman. So, hindi biro yun na, Mm. again, walang special na okasyon. So, yung quality of life, I think unless talagang multimillionaire ka dito, or ang household income mo ay baka minimum 200,000 sa 200 sa dapat, GTA, walang quality of life. Mm-mm. Paycheck to paycheck ang Paycheck to ano paycheck. dito. Oo. Hindi lang Yes. naman dito. Oo. Kahit saan ka pumuntang bansa ngayon except some countries in Europe, ganyan na nangyayari. Mm. So, sa leader ba yun? No. Siguro sa economy na talaga. Inflation na talaga. Itong sinasabi natin Sa, No, hindi ako maniwala kahit saan pumunta ka sa Alberta, hindi gano'n. hindi. Like, I'm just Okay speaking pa sa about Alberta actually. Itong nangyayari na influx ng mga estudyante, influx ng mga refugee dito, yung parang welcoming dito. This is a bigger picture na nangyayari. Narinig na natin yung open border na sinasabi nila. Right? This is the only way na para bang makapag-accumulate ng mga tao dito sa Canada. Pero ang problema We kasi, don't have any other borders except from United States. Right? Yung problema ng US is Mexico. Oo. and that is like a gate from South America. Makita mo yung problema ngayon sa US? Wild nga nakita ko. Wild. Talaga. And they're letting everybody go in. So, ang ginagawa na, pati yung governor ng Texas, nagsisend siya ng mga eroplano, pinapapunta niya sa Chicago, sa New York. Or mga bus pinapadiretso niya kasi ayaw niyang i-keep yung mga yun. Yeah. so ang problema din kasi dito sa Canada is, yun na nga yung mga refugee, mga students, pumupunta sila kasi sa mga already saturated places, already condensed places. Dito, Toronto, BC. Actually, Mga meron ganun. nga ako nakitang news, pati sa Winnipeg. Like, Winnipeg? Meron na silang mga shelters na talagang puro camp. Mm. Dahil sa mga refugees at saka yung mga homeless na tao. Like, Lamig na. Hindi, Last maski thing na dati yun. pa ibang issue nun sa Right. Winnipeg kasi sa mga native, yung mga gano'n. Oo. Meron talagang mga encampment doon na ano. Actually, feeling ko sa international student, hindi naman dapat ganun kalaki yung issue. Feeling ko yung issue talaga more on is sa mga refugee talaga. Madami talagang napasok. No hate naman, but yung international student, feeling ko lang hindi naman masyado ganun ka. Malaki It's yung part ano. of It's part of it, for sure, pero oo. percentage-wise, yes. Oo, percentage-wise, Yes. konti lang. Refugee talaga, ang dami na talaga. No, Hindi kasi nga, dahil sa housing pa. dahil sa housing. Ngayon, pinag-usapan natin yung quality of life. Mm. Sabi ko naman dati, like, basta merong mga influx na ganyan, there's always degradation within the society. Right? Katulad ng sa Toronto, tignan mo yung crime, tignan mo yung homelessness, tignan mo yung mga healthcare, yung mga traffic sa hospital, wala na yan. Wala Hindi na ka yan. basta-basta makakuha ng Wala na family yan. doctor, mga ganun. Wala na yan. Mahirap, Mas no? mahirap Wala na. na oo. yan. Right? So, hindi lang dito sa Canada. Ang point doon, hindi lang dito sa Canada nangyayari. So, it's all over the world. No, pero iba sa ibang province, ibang-iba. Actually, Ibang-iba. oo, ibang-iba. Pumunta ko ng Vancouver, so may mga kilala kami na mga taga Tofino. Hindi ko talaga alam kung saan ba sila, sa north, south, hindi ko yan alam. But Tofino, tapos may Victoria, okay naman sila. Wala namang problem, wala silang ni isang reklamo talaga. Kasi ngayon na nga sabi mo, feeling ko certain areas lang, yung mga too congested GTA. na GTA, kumbaga, di ba? Ah. So say for example sa Alberta, Calgary ngayon. Calgary dati okay pa, affordable pa yung housing doon. Makakahanap ka pa ng bahay 300 to 400, even 500. Magandang bahay na yan, kumbaga mansion type na yan. Ha? But right now, dahil ang daming nagmamigrate sa Calgary, lalong-lalo na yung mga kalahi ko, ang daming lumipat doon. Din, yung mga kalahi namin din. Oo. Parehas na lalaki. Ayun na, pareho naman. Ang daming lumipat, but dahil doon, yung prices is tumaas na. So, kumbaga, nasa siguro tamang pagko-control lang dapat yun eh. Parang yung pag-redirect ng population or ng papuntang mga population. Na mahirap i-solve yan kasi kaya nga doon pumupunta yung mga tao, yung mga estudyante, halimbawa dito sa Toronto o sa GTA kasi nandito yung mga industriya. Yun na nga, it's Kasi more yung opportunity trabaho, daw. opportunity. Oo. So, as much as I think gustuhin man nila, no, wala akong pakialam sa Nova Walang Scotia magawa. niyo ako padala. Oo. Kung hindi ganun yung mga industry doon, paano yun? Oo. So yun na nga, maanong topic yan eh. Parang malabo na, ewan ko lang. Mahirap eh.
Tapos tatawagin ka pang racist kung pag binring up mo yung issue, di ba? Oo. At saka yun nga, sa refugee, kasi ang ginagawa nila, pinapatira sila sa mga hotel. Di ba? Nagtatrabaho ko sa hotel dati, mga refugee namin nasa hotel, libre pagkain, Yeah, libre Di ba? breakfast, Isang- dinner. Isang empleyado namin dito, hotel. So, gobyerno, Yeah, dati. na different sa international student. Yung international student, pumunta sila Nag-refugee dito. Nag-refugee Hindi ka ko na lang. alam. Palitan mo na lang yung Ayun na, status hindi mo. ko nga alam dati. Hindi na may, I mean, yung pag pumunta sila dito, may mga budget sila. Oo. 'Di ba? May mga Oo. budget sila, tapos kailangan nila improve, 'di ba? Na kaya nilang i-sustain yung livelihood nila for the next year or something like that. May naalala lang ako on top of my head na family siya, bagong dating sila galing Ukraine ata yun eh. Tapos, syempre sa hotel namin, family of I think 6 or 7 ata sila. So apart from na libre yung stay nila, tatlo or 4 na bata ata ganun. Apart from libre yung stay, yung hotel mismo namin nag-o-offer ng breakfast and dinner. Tapos may budget pa sila from York Region. Kasi York Region yung nag-assist. $500 na gift card every week. Wow. Bawat Every isa? week yun. Hindi ba, isang family yun. Pero hindi lang yun yung gift card na nakukuha nila. Hindi ko na chinek kung ano yung ibang gift card kasi yun yung nasa taas so yun yung nakita ko. But isang bundle siya, ganito. Puro gift card yun. Imagine mo yun, ang parang napaka-unfair lang. Gobyerno ba yung ano? Oo, gobyerno. Ano sa gobyerno nun? Ano Leverage yan. Again, pagdating sa... Botohan, votes. Botohan, pagdating sa yung mga bansa, yung mga relationship, Oo. yung alliance ng mga ganyan. Pag-usapan natin. Yung ba yung WEF? Kaya nga pag may mga gera, napaka-effective niya na parang leverage sa na, mga oo. ano. So ito ba yung ano niyan, Warren? So tinatank yung economy para humiram sila ng pera sa IMF. Hindi. Ano to eh, kung sino, who, like, basically, ang nakikita ko, who wants to stay in power? That's the only reason. Like, tingnan mo nangyari sa US. US ang pinakamagandang example eh. Like, there is no reason why hindi nila pwedeng suportahan yung governor sa Texas. Bakit? Hindi nila bakit- sila suportahan. Di ba trineten po yung governor sa Texas Na parang magkakaroon ng civil alisin, war. alisin mo yung mga barbed wire dyan kung hindi. I mean, judicial system nila ang nag-ano dun Like yung Biden administration parang nasasabi, basically sinasabi na, no, let the people in. Human rights ka kasi daw. Hindi! Kasi, Human rights! alam mo ba yung ginawa? Doon sa Texas. Human right. So, yun na lang, gawin mo example, why are they letting, yung mga ganun, refugees, yung mga ganun there's, anong reason nun? Right? Galing saan ba? Sa Mexico? Hindi, man. tsaka, hindi, ang nangyayari nga rin daw. Million. Sa umpisa nung administration ni Biden, 12 million people Ang nakapasok. ang nakapasok Kasi na. nga, merong kondisyon dun sa bansang yon by design, I think, na para qualified ang mga refugee. So, paano magkaroon ng kondisyon ng... Na hindi, walang pumapasok qualification yan, tol. kasi illegal. Walang qualification yan. Papasok ka lang dyan sa sa border, i-process ka nila and then i-release ka nila sa ibang state. Pupunta ka lang dun sa border, sabihin mo, refugee, I'm claiming refugee status. Yun lang yun. Ganun lang yun ka-easy. Tsaka ang nangyayari daw, hindi lang... Ang nangyayari, yung mga matatawa, yung mga homeless, yung mga wala ng dun sa US, nagcross sila, punta sila sa Mexico. And then balik sila sa US. Ngayon, refugee na sila, balik na ngayon yung, erase na lahat yung mga history nila. Oh, wow. Ganun, okay. Pero, Madami. ang dami paraan, man. Madami talaga. Tsaka yung sinabi rin na parang hindi lang yata talagang mga South American yung mga nandun. May mga nakapilang incheck. May mga, Oo. May mga incheck na Oo. nakapila. Ang daming pumapasok na ibang lahi. Ibang hindi lang lahi, yung mga South tas- American. Parang sinasabi nila parang military, aged male. Yun yung mga ganun. So baka gusto So rin it all i-recruit. makes sense yung sinasabi natin kung ano nangyari sa south of our border. Nangyayari dito sa Canada. Oo. It's the only way na para bang makapasok ang mga tao dito is through students Student, at saka refugee. refugee. Yun ang easy. Other than that, wala eh. Mahirap eh. Hindi, yung express entry. Yung express mga entry kasi skilled, para lang ano. yun sa mga kumbaga educated. Kasi yung express entry is points based. Yeah, pero ang definition ngayon kasi ng educated, halimbawa, welder. Maaring minamaliit sa Pilipinas yan dati. Skilled na yan. Pwede nga makapasok dito. Pero Oo. yun nga, so,
Trade. ang daming trades na Oo. I'm sure maraming mga Pilipino ang enjoy at talented na sure ball. Oo. Kung yun ang pathway ang kukunin nila, hindi sila magbabayad ng mga malaking mga Ang tuition. ano kasi dyan, hindi kasi ini-introduce. Parang hindi ina-expose yung ganyang pathway. Yun nga, i-expose natin. Oo. Yun, kayo. Oo. Hanapin nyo sa Skilled. province. Skilled. Yung matawag Vulcan ng na skilled, eh. ano? Oo. Hanapin nyo kung anong sa province, ano yung mga in demand. Then, yun ang trabahuhin nyo dyan. Oo. Welder, Welder, vulcanized. oo. Trade. Wala na yung vulcanizer. Welder lang. Walang vulcanizer dito. Hindi, Wait. trade nga talaga Trade, importante. trade Oo. talaga. Ang ano kasi kahit tingnan mo sa social media, puro international student eh. Yung mga vlogger, puro yung sinasabi nila, international student talaga. Kaya ang parang, ang thinking ng mga tao, ay eto lang siguro yung way eh. Oo. Even nung sa akin din, international student lang yung alam ko. Na eto lang, it's either tourist or international student. Wala na akong ibang alam na pathway. But Refugee, pwede na. hindi din ganun ka yung refugee Kailangan may dati. valid na di ba? Hindi ko pwedeng mong sabihin. Kaya nga, kung may war, then pwede ka mong sabihin na, War, binomba oo. ako refugee talaga. Di ba? So, Hindi, pero yung refugee dati hindi ganun ka-common. 2018 hindi pa rin. Mga umpisa ng 2019 medyo nag-uumpisa na mga tao, refugee. 2016, 17, 18 wala talaga. Bihira lang talaga. Pero refugee sa Pilipinas, hindi naman... Wala. Refugee Yun from nga, Philippines, hindi wala akong pwede. naririnig pa. But, Kasi, kasi wala naman tayong gera. kaya nga kailangan ng conflict. conflict. It's either conflict or baka sabihin na political, Parang ganun. Political asylum. Political asylum, ganun. Or, baka religion-based yung story, ganun. Kasi dito sa Canada, maano sila eh. Religion, Oo. So, ayun. But sa Philippines, wala masyado eh. Oo. Men, ang hirap. Ang hirap. Oo. Mahirap. So, ano Ang dami pinakamahirap na sa tingin mo yung... halimbawa, di ba, may mga padating nga dito. Oo. Or nakadating na. Oo. Like, first day nila. Oo. Ano yung mga struggle na sa tingin mong ihaharap nila at saka yung mga pinakamahihirap? Sa trabaho siguro. Oo, sa trabaho siguro. But ang ano kasi dyan is, minsan kasi, paswertehan talaga eh. Minsan talaga, generally speaking, mahirap maghanap ng trabaho. But minsan yung iba, nakakaswerte talaga sila, nakakahanap agad. May kilala ako dito, tourist visa yung punta niya dito. Within a month, nakahanap siya ng sponsor. Anong industry? Hotel industry. Oh, yeah. Yes. Yung industry Oo. mo. Yun yung industry Baka ko. naman tito niya yung may-ari ng hotel. Hindi. Okay. Well, nakahanap lang talaga. Yun yung tinatawag nating, siguro nag-inquire lang sila. Maybe, hindi ko alam yung buong story, but I think maybe may nagtatrabaho doon na relative nung lalaki na yun. nung Ka-relationship Oo, naman ganun. niya yung dun. But yun yung sinasabi, 1 month pa lang. So, ang nangyari, willing mag-sponsor yung hotel. So, nagpa-convert siya from tourist to work permit. So, ngayon, may work permit na siya. And then, of course, eventually, makaka-process na siya ng PR kasi nga, may magsusponsor. But generally speaking, mahirap maghanap ng trabaho. And ang mapapayo ko sa mga upcoming na mga, specifically international students is wag pumunta ng mga, condensed places. Punta kayo ng mga, punta kayo dun sa mga less crowded, kumbaga. Pero yun nga, hindi ganun kadali din. Kasi But yung mga, hindi nga ganun kadali. But kung andun ka mismo sa place na yun, makakahanap ka pa rin talaga. or yung It will, iba, yung pamilya nila, baka Oo. malayo. it will take time saglit, but mas easy dun. Kumbaga yung mga Atlantic provinces. Okay. Yung mga ganun. Mas easy dun kasi may mga program for Atlantic provinces for PR. Marami na. Oo. Tsaka yung time nga na yun, na 2016, 2017, nagdi-direct hire na sila. Kasi parang tumanda na kagad yung population nila, tapos hindi na replenish. Mm-mm. So, kinailangan nila ng mga direct hire galing Oo. Pilipinas. But ang problema kasi dyan is hindi nga ini-endorse yung mga ganong klaseng pathway na may pwede ka palang mag-direct. So kahit pumunta, at least that time, kahit pupunta ka ng mga agency, ang ini-endorse talaga nila is international student. Na mag-international student ka, madali makapasok, madaming trabaho, ganun, easy lang yung school doon whatsoever. Na yun ang tanong ko kasi part niyan is nangyayari din sa social media, no? Ang daming mga creators, mga influencers, mga ganyan. So parang masyadong parang Na-romanticize. na-romanticize. Pero Na-romanticize. bakit? Kung sa experience mo, parang hindi ko naman makonsider na Actually, yung ma-romanticize yun. content ko nga puro, hindi naman nega, but parang kumbaga, sinoshow ko yung ganong side ng Canada. Na, look at me, ako yung pinaka big example. Yun yung sinasabi ko sa mga viewers ko na
For example, ako 8 years na ako dito, struggling Pero whatsoever. posible ba na ikaw yung parang minority sa ganung klaseng experience pero 80% Oo naman. pala ay Oo. parang positive experience? Oo naman. But nilalabas ko yung side na yon para naman hindi sila mag-expect. Kasi nga, sa social media, kahit i-check mo right now, mostly talaga ng mga content, pumunta kayo dito sa Canada, malaki ang sweldo, 100K, 200K, mabilis makahanap ng trabaho, easy lang. Yun yung ine-expect, parang pinoprogram nila yung mind ng mga pupunta dito na, eto yung madali. Oo. But pagdating dito, wala pala. Oo. Dito sa mga Filipino pages na mga sa FB, ang daming mga nagko-comment, nagpo-post sila, nagsa-status sila na, hello mga kabayan, 4 months na ako dito, 5 months na wala akong mahanap na trabaho, baka may makatulong sa akin and whatsoever. So mga ganong situation. Actually recently may ginawa akong vlog, nag-interview ako ng mga tao na same situation na ilang months na dito hindi makahanap ng trabaho. Ang sagot nilang lahat is same thing na akala namin madali. Bakit nila akala madali? Kasi nga yun yung pinapakita. So yun Yun mas yung maraming parang nakikita. Oo, yun yung finifeed sa kanila na easy dito. Hindi ko naman sinasabi na hindi easy, but mostly kasi, very parang certain percentage is dadaan ka talaga sa hirap. Oo. Parang dadaan ka sa struggle. So yun yung mga pinapakita ko. Minsan nababash nga ako, sabi nila puro ka nega. Kaya yung nangyayari sa'yo, walang magandang nangyayari sa'yo kasi puro ka nega. Hindi ko naman, purposely inaano na nega. Wait, pinapakita ko lang yung side na, Shiner mo lang. oo, na may ganong side din dito. Kaya kung pupunta kayo dito, be prepared, do your own research, huwag maniwala sa agency lang. Kasi yung agency at the end of the day, business yan Pera. Ma-approve yung visa, Numbers matik game. may commission na sila from school nun. Hindi lang commission, may pera pa sila sa'yo. 'Di ba? So, pera-pera lang talaga yun. Kaya dapat, since ngayon na nasa social media na lahat ng information, pwede ka na mag-DIY. Kaya medyo mag-ingat-ingat lang ganun. Pero I think ngayon marami din mga madidiskumpiyado o baka mas parang ma-turn off na kasi nga Dahil yung, sa mga rules nga saka yung bagong rules, yung Mm. work permit na yung Oo. asawa mo hindi na pala makabigyan ng ano. So Ng parang open solo flight ka. Oo. Yung dating idea nyo na, sige babe, tayong dalawa. Oo. Alam natin mahirap pero you got my back. Magtatrabaho ko. Kaya Oo. natin tong 30,000 na tuition. Oo. Hindi na yun. Wala na, mahirap na yun. So sa application stage pa lang parang, ay, hindi na ganun. Ay, iba na lang. Kaya dapat nga mag-explore ng ibang pathway. Hindi lang naman kasi international student. Matanong ko lang, itong mga problema dun sa, or yung qualification na pagpunta dito, sino nagsasabi yun ng government? Gobyerno. Nasa website Saka naman. And alam Leave natin school ang no? problema dito, ang problema dito is sometimes yung mga eskwelahan is really not the yung expectation ng tao ng pagpunta dito. At saka yung guarantee na para bang makakuha ka ng work permit dito. Hindi ba yung government mismo, bago nila maglabas ng requirement na ganyan, tignan mo muna yung mga eskwelahan. Yun na nga, yun yung problema Yun ang nila hindi ginawa last ng time. government. Oo. Na ngayon lang nila gagawin. Oo. Na which is ginawa na dapat. Oo, Pero ginawa na mahirap dapat. kasi Hindi, tricky yan. hindi kasi dati, ang sabi ko dati, Canada lang ang walang regulation. Mm, Mag-apply ka sa New Zealand, Australia, US, Europe, yung mga international school nila doon, may requirement talaga. mhm. Canada lang wala. Kaya nga madaming pumapasok. Easy lang Easy lang makapasok. So yun yung problema din. Gobyerno din ang problema. You know. Uy. Hindi kasi even yung mga school, ganun din naman government naman yan Public school naman yan Saan ba napupunta yung pera? Di sa kanila. Yung Centennial College dati, nag-name drop na ako. Yung Centennial College dati, nung pumunta ako, hospitality building nila, bagong tayo pa lang yan. Kumbaga kami yung pioneer na mga students. Yung bago yung pinatay nila. Diyan, Ngayon naman, nakita ko, yung opposite building nila, dati old building pa yan. Mm. Dalawang block yun Block, I think A, tsaka... Ngayon, ang laki na ngayon. Ngayon, ang laki na. Ah. Dahil kanino ba yun? Dahil sa mga international student. Tangina doble, triple na yung pinabayad Yung tuition nata ngayon, I think per semester, almost 9K na ata. Nagdedepende sa course. So, kung local ka dito, 2-3K lang naman yun Minsan hindi pa 2K ata Digital Oo. marketing. 'Di ba? Tapos ganitong quality of life yung makukuha mo. Minsan mahirap pa maghanap ng trabaho. Mga ganung klaseng mahirap talaga. So kaya sa mga pupunta diyan is mag-isip-isip kayo. Hindi naman sa pagde-discourage is mag-research kayo ng do your own research and wag pumunta
sa Toronto necessarily. Like madami ang laki ng Canada. Ang laki sobra. Ang laki ng Canada talaga. May tanong ako kasi meron akong mga nakikitang mga online na pwede mong kunin sa Pilipinas. Hindi Pwede ko alam. mag-apply ka sa mga online na eskwelahan Akala ko. sa US. Ano naisip niya? And then makakakuha ka ng mga certificate or degree or yung mga ganun. Oo. Hindi ba yun isang paraan din na Hindi ka Yun, makapunta. taas yung points? Hindi kasi kailangan nandito ka. Hindi. Ang goal kasi nila is makapunta ng Canada. Kung mag-online lang naman is, ang talagang habol mo nun is education lang talaga. Hindi, I mean like, Hindi. Ayaw. first kumuha muna sila ng Wag ano. na, education. Kumuha muna sila ng parabang at least pampapugi points sa, meron na silang Ako, certificate. parang Oo. sabi mo, kukuha mo na ng degree, pampataas ng Hindi, points. hindi. Or, yeah. I don't think so. Hindi na yan iniisip ng iba kasi eh. Kumbaga graduate na sila tapos iisipin pa nila na aral ulit, mag-degree ulit. Hindi na yan iniisip. Para sa points. And I think baka hindi ganun ng points na ibibigay sa'yo or something. I think isa sa mga mataas is yung edad. Yung edad pagka 30 ka na, every year, bawas 5 points na yun. Oh, damn. So, Yun yung pagkakaalam ko, baka iba na yung ano ngayon. But pag 30 mo, 31 minus 5, 32 minus 5. Oo. Yan laki. So, ilan yun? sa mga pumupunta dito na 40 or 50 years old, imagine mo yun, edad pa lang, wala na. Wala nang factor, wala ka nang makukuha. So kung plus point na lang yun kung, graduate ka na sa Pilipinas. 100 points. Oo. Kung 100 points, kung nasa 50 ka, 100 points. So kung graduate ka sa Pilipinas, yung pagkakaalam ko kasi yung degree is 100 points. Tapos kung may work experience ka back home, may points din yun syempre. So kaya nga yung mga doktor sa atin or yung mga, engineer or whatsoever, pagdating dito, oo, nahihirapan sila sa trabaho. But pagdating sa PR, mostly kasi okay naman sila. Oo, nakaka-PR naman sila. Eventually, easy lang yung process pagdating sa papers. But nahihirapan lang sila pagdating sa trabaho kasi nga galing sa Yung kumbaga ang hirap nun is yung ang sakit tanggapin Oo. na doktor ako tapos janitor lang dito or Oo. tagalinis lang ng, May inidoro, kilala ganun. akong ganyan, man. Doktor siya sa Pinas, pumunta dito, parang sa factory lang siya nag-ano. ngayon hanggang ngayon. Hindi na siya doktor. Ewan ko. Oo. Meron din Mahirap. kami na Heart surgeon pa. kasi Mm. gagawa kami ng docu tungkol Mm. sa mga international student. Oo. And yung isa nga na nasagap namin dati, doktor siya sa Pilipinas. So, tinawagan ko, ayaw naman niya. Ayaw niya maano sa camera kasi. Oo. Sabihin mo, i-blur na lang yung mukha. Yung parang soko, di ba? Yung iba yung boses. Oo. Ganun pero nila. masaya ka naman sa Canada. Okay naman ako sa Canada. Okay naman ako sa. Hindi ko sasabihin na sobrang masaya. Okay naman ako. Hindi naman ako not complaining. Hindi porket, pangit yung situation ko is I hate Canada. Okay, hindi yung ganitong situation ko is hindi naman ganito yung situation ng lahat. Siguro sadyang na timing lang na sa akin ganito. Kaya pag nag-parlor ka rin Pero imagine mo yun, kahit na nagka-problema, andito pa rin naman. Hindi pa rin, Hindi so, ka naalis. so siguro may mas magandang plano. Ba't hindi mo na nga lang pinush yung parlor? Hindi na, wala akong kilalang parlor. Meron kami. Si Evelyn. hindi pa tayo kilala nun eh. Sa Batres, may parlor sila. Kailangan manager. So, yun. Ayos. Oo. Yan, ang daming natutunan, di ba? Oo, Kasi nga, ang hirap mga international students, especially ngayon, na-headline. Oo. And yung latest ko nga, parang 25 na tao. 25 na tao nakatira na Indian student nakatira sa basement ng Brampton. Ako na-witness ko naman yan, hindi naman 25, pero mga 10 siguro. 10, oo. 10. Madami lang, talaga. Hindi gaganda yung sitwasyon. I think it will just get worse and worse. I mean, makikita mo yung election next year na. Right? So, especially meron pa silang 2-year, is it a ban or temporarily hold? Like, so, yung mga papunta na dito, I think, yung mas magiging mahirap na. Mas marami silang kailangang ibenta. Yung mga yung nakapunta na dito siguro, yun na yung mga last batch na medyo maginhawa pa ko. Meron pa silang chance na makakuha ng ano. Pero kapag matatalong liberal next year, mananalo si, anong pangalan nun? Trudeau?
Hindi. Hindi, yung isa. Si Pierre. Oh, si Pierre, Pierre. oo. That's another 4 years or 5 years. Kayo ba mga citizen na siguro kayong lahat, di ba? Sino Oo. ba sa inyo? Dual. Dual pa, uta. Dual. Bago tayo mag-Canada, sa Pilipinas ba, sinong ano mo? Since 98 ba? Sinong president? Ay, wala. Hindi pa ako bumuboto dati. Pero if nabigyan ka ng chance last Ayoko election. makancel. Last election? Last Sa akin, election. Sabihin na lang Duterte. natin na mali ang... Duterte ka, kuya? Duterte. Ikaw ba, kuya? Kung ano? Oh, Duterte o ano? Ay, hindi ako magkakaroon. Pero wala naman si Duterte. Wala naman si Duterte last election. Last election? Last si Marcos tsaka si Lenny yun eh. So, Sino ba? Ay, Hindi ka naman makakancel eh. 8 seconds na lang. Sabihin ko sa inyo. bakit ka alam naman na par-right tayo eh? Ikaw lang. Para. Ayan. Ay, Lenny to eh, Pinko. Lenny. So thank you very much Kush at ang dami nating natutunan. Sana minsan pag free ka, balik ka. And, Yes. kung gusto mo kausapin yung audience natin kung saan kanila mahahanap. Yes. You guys can follow me sa TikTok Indianong Bisdak as well as on YouTube and check out my content and para naman mabigyan kayo ng liwanag dito sa Canada. And that's it. Mag-ingat po yung lahat. Ayun. So thank you very much sa mga nanonood. Patuloy niyo suportahan ang mga shows namin dito sa Filipino TV. Check out niyo yung YouTube namin, Filipino TV Official, pati yung Instagram namin, Filipino TV Official. Magkita-kita lang ulit tayo next time dito lang sa Barber's Cut. Alright. Would you disagree? Here's a part of you that you're